salamat sa mapagpalaya at pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 2. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay bakit na exorcism. Ito po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Mark chapter 1 verses 23 to 27 at buksan po natin ang ating puso't isip sa mga dangkot natin. Just then a man, sinasabi dito na just then a man in their synagogue who has possessed by an impure spirit cried out, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." "Be quiet," said Jesus to him. "Come out of him." The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. The people were all so amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching, and with authority. He even gives orders to impure spirits and they obey him." Teaching number 1. Jesus casted out demons. Pinapakita sa talata na may kapangyarihan si Jesus laban sa mga masamang espiritu. Kung siya'y pumasok sa sinagoga, sinilala siya ng isang taong inaalihan ng masamang espiritu. Nagsalita ang espiritu, takot si Jesus at alam niyang si Jesus ay ang banal na Diyos. Sa pamamagitan ng mga salita ni Jesus, pinalayan niya ang demonyo. Pinapakita nito na may lubos na kapangyarihan si Jesus laban sa kadiliman. Teaching number 2. Jesus gave his disciples authority to do the same. Hindi lang si Jesus ang may kapangyarihan ito. Ibinahagi rin niya ito sa mga kanyang disipulo. Sa ibang bahagi ng Biblia, makikita natin na binigyan niya sila ng otoridad upang palaya silang masasamang espiritu at ipagpatuloy ang kanyang ministry. Pinapakita nito na ang nais ni Jesus na ang kanyang gawain ay magpatuloy sa pamamagitan ng kanyang mga tagasunod. Teaching number 3. Jesus' disciples exercised in Jesus' name. Ang kapangyarihan ay hindi galang sa kanila, kundi sa pangalan ni Jesus. Ito yung sila ay nagpapalayas ng demonyo. Ginagamit nila ang pangalan ni Jesus na siyang may tunay na otoridad. Kaya ang tagumpay nila ay bunga na pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang pangalan. Application number 1. Repel the enemy through prayer and fasting. Sa ating buhay spiritual, patuloy tayo nakakaharap ng mga pagsubok at pagdumilang mula sa kaway. Ngunit tulad ng ginawa ni Jesus, maaari rin tayo lumaban. Hindi sa ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at pagkaalala. Application number 2. Recognize that Christ has already won the battle. Sa krus, kilala na ni Jesus ang kasalanan at kapangyarihan ng kaaway. Hindi tayo lumalaban upang manalo. Lumalaban tayo mula sa isang panalo. Ang tagumpay ay hindi natin kailangan makamtan. Nala sa atin na ito kay Kristo. Application number 3. Rejoice that you belong to Jesus Christ. Ang pagiging anak ng Diyos ay isang malaking pribilehiyo. Kung ikaw ay kay Kristo, may tiwala kang hindi ka papabayaan at lagi kang papaprotektahan. Pinapakita ng istorya nito sa Ebanghelyo na makapangyarihan si Jesus at mahal niya ang kanyang mga tagasunod. Kaya magalak tayo at magtiwala sa kanya araw-araw. Yun lamang po ang aming devotions. Maraming salamat.